Good Morning Inquirer with Den Macaranas and Ira Panganiban. Good morning! Good Morning Inquirer. Good morning with the boys! Nagbabalik! Alas 10:08 ng umaga. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Ako po si Den Macaranas. Ito po ang Good Morning Inquirer sa Radyo Inquirer 990. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Ay, kilala ko siya, no? Yung negosyante, si Antonio Tio. Oh, Anthony Chu. Agri-nurture. Yung sinasabing dami ni Binay. Oh. Nag-sorry yung RCBC. Tony Chu? Oo. Bakit? Nagkamali po kami. Oh. Totoo pala yung sinabi ninyo na yung binili ninyong dolyar noong December 10, 2008 $20,000. Hindi 20 million. Oh. Yun yung ginamit ng AMLAC. I-freeze lahat ng asset niya. Tapos sinabing ganyan, hindi mo pera yan, pera ni Binay yan. Umamin yung RCBC ko yan. Loko. Pagkatapos ng eleksyon, ngayon lang sila nagsalita. Paano? Itinago pa nila. Paano? Wala na yung pressure. Yun na nga. Wala na yung pressure. Alam naman nila from the start yan na 20,000 yan eh. Problema. Ginawa lang nila 20 million. Ipirinis nyo yung 30 accounts ng mama, yung corporate sa yung personal account. Ngayon bayad kayo. Yari kayo kay Tony Chu ngayon. Pag nag-compute yan kung magkano nawala sa kanya, suka kayo, di ba? 2008 pa ito, kuya. Yan. Sinabi ninyo. Nung ko pa sinasabi, sabi ni Tony Tio, hindi 20 million yan. Alam ko pera ko yan eh. 20,000 lang. Suka kayo ngayon, RCBC. Di ba? Suka kayo ngayon. Sinasabi ko, at yan, hindi ibabalita yan. Alam ko yan, kilala ko yan si RCBC. Bubulungan na niya si Tony Chu. Sir, medyo ito danyos mo, di ba? Ayusin ko na lang ng ganito. Ang pinakamaganda niyan, pupusta ako. Biglang may lilitaw na malalaking deposito si Tony Chu sa RCBC. Bakit ka mo? Interest mo taon-taon ganito na lang. Mabigyan na lang kita ng 22% 24% annual interest. Pero ang palo diba, nito kay Tony Chu, ang latay nito kay Binay eh, di ba? Di ba? Ano ngayon yung sasabihin ni Di wala! Di wala! Ano pa sinasabi nyo? Di wala! Paano ngayon yan? Di ba? Yan yung sinasabi ko. Sinira niyo yung political career naman. Hindi lang yun. Yan ang sinasabi ko dun sa, yan yung patol tayo ng patol eh, di ba? Nang walang vetting eh. 200 bank accounts. 54 years old na ho ako sa Oktubre. Pinapangako ko ho sa inyo kung mga 100 bank account nagkaroon ho ako sa buhay ko. Hindi ibig sabihin yun, lahat yun ay sabay-sabay tumatakbo. Sinasabi ko, dahil ho sa wala akong pera, at kailangan ko minsan meron akong malaking racket, di ba? Susweldo ako ng malaki, hindi ako makakapaghintay ng 3 araw para i-encash. Magbubukas ako ng checking account. Yun na. Di ba? Bukas na yung checking account. Tatagal ho yun, 2 buwan. Kung aabot ng 2 buwan. Wala na. Tapos sarado na ulit yung account na yun, di ba? Sinama. Ang ginawa nila, katulad. Ikwinenta lahat. Katulad nung ginawa na naman ni Trillanes kay Digong, di ba? Lahat nung transaksyon, in addition niya. Dami nito. Diba? In addition niya. Hindi niya tinignan na ito nag-debit pero nag-credit na ulit itong mga amount na to. So, wala na yan. Ito nag-debit ulit. Ito nag-credit pero nag-debit na ulit ng mga ganitong amount. Wala na yan. Hindi ganun eh. Hindi ganun. Pinakyaw yung kwento. Tinignan niya yung history ng bilang. Tapos, minultiply. In addition. Hindi ba? Kita mo, hindi makahirit ngayon. Kita mo kung makahirit ngayon. Kita mo kung may bunganga ngayon. Ayaw na magsalita. Di ba? Ayaw niya magsalita, di ba? Mahirap na. Di ba? Paano? May nakatutok sa kanyang... Uy, may nagbulong sa akin, ha? May holdings din pala si kay Trillanes. Ito ngayon, tanong. Ano gagawin ng AMLAC doon sa kaso? Actually, yung AMLAC pwede mo i-demanda eh. Kaya nga, i-withdraw ba ni Julia Abad? Abakay ba pangalan nun? Julia Bakay Abad. Hindi, actually, yun yung ginamit nilang basihan eh. Actually, kung susundan mo yung batas, dapat dalhin na yung pag-amin na RCBC sa korte. Sabihin sa korte, i-dismiss mo na itong kasong to dahil ito yun lang naman yung diba? evidence. Diba? Ito, ano yan eh.
Di ba? In fact, pwede kong kasuhan ng RCBC ng perjury dyan eh. Yun na nga yung sinasabi Di ba? ko Lying eh. under oath, di ba? Oh. Yun. Tapos nung binastos-bastos niyo pa yung mama doon sa Senate inquiry. Ikaw, good morning. Bubukas ka ng bibig mong, sisinungaling ka na naman, ano? Good morning po, Your Honor. Magsisinungaling ka na naman. Diyos ko, nagbabati pa ng good morning. Di ba? Di ba? Yan. Tapos ngayon, sasabihin ng RCBC, Mr. Tio, sorry. No, sorry. Nagkaroon po ng computer glitch yung sistema namin. In the first place, hindi ho kayo dapat naglalabas ng ganyang impormasyon kung hindi kayo siguradong sigurado. Nadobuluhagi Diba? tuloy ang RCBC dito. Pero kung ako si Tony Cho, nakangiti ako dyan, pare. Hindi ako magagalit dyan. Naman. What a stroke of good luck. Ganun ako dyan eh, di ba? Laking pera nito. You come here. Di ba? You come here and talk to me. Here in front. Stand in front. Payback Stand in time. front. Pay attention. At attention. Yes. Ano yung sinabi mo? Yes, sir. Opo. Sinabi mong nagkamali ka? Opo, sorry po. Sorry ka na? Yes, sir. Sorry Hanggang po. sorry na lang ba tayo? Aba, sir, hindi po. Anong po pwede mong gawin sa akin? Sir, ano po gusto ninyo? Baka masiraan ka ng bait pag sinabi ko kung ano gusto ko. Basta, sir, ano gusto ninyo? Yan yung sinasabi ko. Wag ho kayong masyadong nagkakakampi sa mga politiko dahil yung politiko ho, may lifespan yan. Ang negosyo, hanggang magaling ang negosyante, tatakbo yan. Sakit ng ulo kayo ng mga taga-RCBC. Nako, sandali. Meron Saka yung binay, baka maghabol pa yan. Naku, syempre maghahabol yan, di ba? Oy, nako, teka. Uy. Radyo Inquirer 990. Flash Report. Si Isa Bendaño umali 6 ang patay sa anti-drug operations ng QCPD sa Novaliches, Quezon City. Isa. Daming ng agaw. Then, Ira, 6 nga ang patay sa isang anti-drug operation dyan sa bahagi ng Sitio Kawayan, Barangay San Agustin, sa Novaliches, dito sa lungsod ng Quezon City. Sa initial na information, yung isa sa 6 na namatay ay isang asset. Sa kasalukuyan ay inaalam pa yung iba pang mga detalye hinggil sa operasyon na yan at inaalam din yung mga pagkakakilanlan ng mga nasawi sa naturang operasyon. Yan muna ang balita. Isa Bendaño umali, Radyo Inquirer 990, bayan nagtatanong, mamamayan nag-uusisa. Radyo Inquirer 990. Flash Report. Good morning. Dami nun ah. Hindi pa natin alam kung nang agaw o lumaban. Dalawa lang naman yan eh, di ba? Ang agaw ho eh. Lumaban ho eh. Hindi man daw ngayon ng mga paltik ha. Dami nga daw siniship galing Danau eh, di ba? 38. Kalawangin. Natutuwa ako, hanggang ngayon, meron pang nagdadala ng debola. Di ba? Okay na, di bola mo sa urig. Diba? Naman. Oo eh. Lalabanan mo yung polis, paltik yung dala mo. Paltik Teka, yung debola, boss, diba? teka. Ayaw mo. Diba? Sumpak, di ba? O yun, sa Caloocan, sumpak. Kaloocan, sumpak eh, di ba? Drug pusher, tapos sumpak. Mag-invest naman kayo. Ito mga ito naman talaga, oh. Ano raw magandang mga negosyo Pero kasi ngayon? small time eh. Magandang negosyo ngayon. Ganun. Punerarya. Kung nasa farming ka naman, tanim ka raw balimbing. Balimbing, eh. Yeah, talaga. Buti na lang talaga medyo seryoso yung bagong presidente natin. Sa totoo lang, seryoso. Matino. Alam mo, tinitingnan ko siya. Ngiti-ngiti lang eh. Tinitingnan ko siya. To be honest tinitignan mo siya. Ang frustration ng maraming media organizations. Hindi nila ma-project kung ano yung susunod na gagawin. 'Di ba? So hindi sila makagawa ng mga special report. Hirap i-check eh. Hindi sila makagawa ng mga advance stories. Hindi nila maganon eh. Kailangan hintayin mo siya. Hihintayin mo kung ano ang gagawin niya bago ka gagawa ng balita sa kanya. At minsan yung sinabi niya, mababago pa. Oo, 'di ba? 'Di ba? Talaga, tsaka wala siyang hindi katulad ng nakaraang presidente, pag may sinabi, dig in na, hindi na, wala na, yan na yan. Alam mo na yun. Di ba? Yan na yan, di ba? Ito mababago. Ito, hindi eh. Di ba? Ano sabi niya kay BP? Hindi niya bibigyan. Nakita mo sa TV. Ang galing! Hindi na tinawagan na dito. Hello, ma'am. Yeah. Amuto pa eh! Hello, ma'am. Hindi sa mukha. Alam mo, parang may kilig factor. Parang may...
kausap ko dito si Rocky Ignacio. Alam mo, may kilig. May tatanong na naman kung bibigyan kita ng pwesto, ma'am. Gusto mo housing? Yes, ma'am. Opo, ma'am. Di ba? Sa mukha niya, di ba? May kilig. Parang nanliligaw. May kilig. Biglang, ma'am, tapusin na natin to, ma'am. Gusto mo housing? Ayan. Tapos naniningkit yung mata. Si Rocky nung binanggit yung pangalan. Hindi, nagtatanong si Rocky. Hindi, sure. Nataranta si Rocky. May kilig yun. Pero kita mo yun. Kita mo yung, he always does the unexpected at the unexpected time. Sino ba nagsabing bibigyan niya? Di ba? Di ba? At saka sino ba may sabi, tinatanong mo lang, biglang tawagin nyo nga. Rocky, alam mo ba telephone number ni BP? O tawagan mo, kakausapin ko. Sino may alam ng telephone number ni BP? Tawagan nyo nga, kakausapin ko. Sabi ko, sinasabi ko. Si Gloria Arroyo nung araw, pinagalitan si Arthur Yap sa telepono. Si Ariel may kasalanan no? Ariel Fernandez. Ma'am, sabi ho nung walang ginawa. Sabi ko, tawagin si Art. Pinagalitan. Pero ito, tumawag sa telepono, nanlambing. Hindi nagalit. Pero tuwan-tuwa talaga ako doon, di ba? Ang hirap niya i-predict, pero pag tinignan mo na mabuti yung ginagawa niya, calculated lahat alam mo, naniniwala ako pati yung pagbigay niya ng pangalan ng 5 general. Calculated yan, may future move yan May isa pang galaw yan na hindi pa nakikita Ang dami niyang nilabag doon sa protocol na yun. Hindi niya binati yung mga tao ron. Hindi, dire-diretso sa speech niya. Kasi sinasabi niya kasi, Diyos ko, araw-araw mababati niya, mauubos yung kalahati ng oras ko dyan. Di ba? Di ba, lahat yun, may listahan yun nandun sa prompter mo yun acknowledge mo lahat yun. Diretso sa speech niya. Tama na yan. Di ba? Tapos, Air Force, naging police issue, naging drugs. Talagang niyari niya dun sa... Pero uniform sector pa rin ang pinagsabihan niya. May message yun, May message yun. Uniform sector pa rin ang pinagsabihan niya. Tinira niya, naka-uniforme pa rin. Kaya lang doon sa kabilang kampo. Di ba? Inambal natin ngayon yung SONA. Naku, aray ko yung SONA. Siyang gagawin dyan. May mga announcement dyan. Hindi pa naman ito mahilig magbintang. Yung hindi kasalanan nung nakarang admin. Walang ganun to Di ba? Ito diretso forward thinker forward march Ano ba gagawin natin? Ito gawin natin Sige, diretso tayo dito Dito na lang tayo. Ito gagawin natin. Ganun na kagad. Mayor talaga. Alam mo, wag lang madiskaril. Siguro, kung doon sa nakikita ko. Kung tuloy-tuloy lang yung loob niya. At sa tingin ko naman, tuloy-tuloy yun. Medyo ipatong mo to dun sa economic gains no? Kasi hindi ko naman sinasabing walang nagawa si Aquino Ipatong mo to dun sa macroeconomic gains ni Aquino. Itong gagawin ni Digo ngayon after 6 years. Medyo may maganda tayong pupuntahan. Di ba? Tapos batiin na sila ni Lenny. Wala na plan B. Wala na plan B. Tulungan ko na lang ikaw. Kaya dadinig mo na si Lenny di ba? Hindi, tulungan na lang natin si Presidente. Kailangan niya ng tulong. Uy. At panigurado ako itong SONA, maraming bago rito. Biglang sumakit ang ulo. Maraming sorpresa sa SONA, maniwala. Di ba? Nang sinabi ni Lenny, tulungan na lang natin si Presidente. Biglang sumakit ulo na LP, Ano ka ba? Ikaw mo susunod, Mr. President, wala, with or without any government position, sabi kanya, nandito lang ako. Di ba? Ano ka ba? Uwi na ako ng Davao. May threat sa Davao, Hindi ko may threat pag namatay, sabi niya. Si Lenny. Vice President niyo. Di ba? Yung pang isa nating abangan, pag siya ba nag-travel abroad? Lenny ba? Lenny ba ang housekeeper? Yan. Diba? Kasi si Noy dati sinasabi niya, with all those technology, hindi na natin kailangan yan. Remotely, kaya kong may ganun Pero siyempre, di ba? Ayaw lang ni Paquito Cho ang paupuin si Binay dahil delikado siya. Hindi, sila nga yun dun Sila yung Noy-B. Sila ba yung Noy-B? Sila na siya. Nga pala, so ayaw lang nung kabila. Ayaw nila. Baka madali sila. Baka may di sole. Di ba? Ganun yun Ayan, ganun lang nangyayari. Yan yung mga titignan natin. Tapos dun nga sa SONA. Ano ba? Yung magrarally. Baka pwede lumapit Kaya nga baka paupuin pa dun sa loob di ba?
Huwag na kayo magtupi ng placard. Nilalagay ninyo sa bag ninyo. Di na. Punta na. Halika na dito. Gusto yung iladlad nyo na. Dito. Diba? Tumayo kayo doon sa taas. Paalisin nyo yung mga walang silbing bisitang yan na naka trahe de boda at saka mga barong na hindi naman kasali. Silahis nga kayo lahat dyan sa taas. Tapos sa mga nagre-red carpet, tignan natin, baka may mga nakamaong Tagalog na rin. Diba? Pwede na eh. Di ba? Passion statement. Nakita mo yung suit niya sa cabinet meeting kahapon. Yung polo shirt, jacket. Bakit ba? Di ba? Yun nga yung sinasabi. Sinasabi, bakit ba? Nagtatrabaho ko. Maraming bago tayong makikita. Alam mo, may pinanggagalingan naman yan. Although, kasi sundalo, alala mo si FBR. Si FBR naka-dungarees at saka rolled up barong yan. Siya nagpauso nun. Siya nagpauso nun si FBR. Dungarees na pantalon. Di ba? Yung working pants yun eh. Dungarees sa pantalon. Yung sundalong sapatos. Tapos barong na naka-rolyo. Ano ba sundalong sapatos? Yung parang ganito. Kaya lang itim na makintab. 'Di ba? Yung bulldog. Parang charol. Yung bulldog, 'di ba? Yung bulldog na sapatos. Nakalimutan ko may tawag sila ron eh. Pero yung bulldog na sapatos, sundalong sapatos sa sundalo, 'di ba? Yung barong niya tinupi. Yung barong niya nakarolyo, 'di ba? Trabaho na tayo. Si kayo man nagtrabaho tayo. Hindi, nakarolyo rin siya. 'Di ba? 'Di ba? Yung idolo niya. Wala din pakialam sa protocol eh. Di ba? Ibig sabihin, pag hindi nagtupi ng barong, iba yun. Hindi ko alam. Office work yun. Hindi. Usually naman yung iba nagtatanggal ng barong sa loob ng opisina. Di ba? Pagpasok sa opisina, maghuhubad, magtatanggal ng Amerikana. Pag nagtanggal ka naman ng Amerikana, magrorolyo ka rin naman ng polo mo dahil baka malagyan ng tinta yung... Meron talaga. Di ba? Hindi mo mahawak ng pen. Hindi naman mahawak. Di ba? Di ba, kunento ko nga sa'yo? Game controller ang hawak-hawak eh. Nung i-raid nila yung number 1, sabihin na natin, si Ekleyong. Dumating daw yung mga officials sa Malacanang. Napasok na sa private office. Ingay daw dun sa laptop. Tapos yung senaryong gusto niya, Counter-Strike Global Offensive. Saan ba tayo dadaan? Sir, dito isla yun eh. Dinagat eh. Doon kayo dumaan sa likod. Paano? Gumamit kayo lubid. Counter-Strike Global Offensive. Bakit po? Baka hindi. Ano nga ito? Di ba covert operation? Tumawag kayo ng Air Force. Nako! Command and Conquer. Ano, naglalaro ba kayo nito? Kailangan yung inahasa nyo yung skills niyo sa warfare. Nako! Mga US trained yung mga kausap niya, isa colonel. Nag-aral dun sa tsaka actual combat experience, di ba? Hindi electronic experience, di ba? Dapat Tapos bago pa tayo siya mag-usap, abort! Sabi ng mga sundalo, tigil na natin to kalokohan to. Pag nasunod yan, mamasa pa na naman tayo. Abort. Ilalaban yung mga tao ron. Nakita niyo nung pinatak ni Bobby Barbers natin? Pumapalag yun eh. Gera yun eh. Di ba? Kaya nga, dapat pinaplano yan. Di ba? Di ba? Mamasapan yung situation na naman eh. Di ba? Pasok kayo. Huwag niyo papalam sa iba. Sa tingin ko baka ganun nangyari ron. May dating na ganun eh. Mukhang siya eh. May dating na ganun eh. Di ba? Ganito gawin nyo. Kaya pasok kayong ganyan. Sino sir? Kausapin nyo si Purisima, si Alan. Ako nga magpatakbo dito. Ganito gusto mong gawin eh. Ganyan. Guys, ganito gagawin ninyo. Diba? Yun, yari. Nasaan yung mapa? Ito. Sir, Google Map yan eh. Yan, ganyan yan. Paano strategy gagawin natin? Ito. Kita yung ginawa ng bida rito. Ayan. Ganyan. Pero sir, Google Map yan eh. Hindi. Yan, nakikita mo yung armas niya. Yan, ini-sniper niya, di ba? Nga sir, pero Google Map yan, sir. Intelligence package na sila eh. Sir, ito yung pakete natin. Ito na ho, sir. Ito ho, pwede natin gawin. Hindi. Nakikita mo itong mapang to. Nga, sir, Google Maps yan, sir. Nakita mo, hinheadshot ko. Ganyan ang gagawin ninyo. Hindi, sir. Hindi yan military map, sir. Google Maps yan, sir. Hindi pareho. Nung humingi ng nung phosphorus fire, pagtansya. Ang layo. Ang layo eh. Google Maps nga, sir. Kasi yung police nasa Google Map. Yung sundalo nasa terrain map eh, di ba? Nasa actual terrain map eh. Nasa Google Map yung sundalo ng police. Kaliwa, Diyos ko, sa kanan bumagsak. Ba yata? Sir, Google Maps yan eh. Magkaiba yung mapa. Hindi pareho. Sir, Google Maps yan, sir.
Sir, Browning yan, sir. Wala ho tayong ganyang klase ng sniper rifle. Ay, hindi. Kumuha ka ng pinaka... Sir, hanggang Armalite lang tayo, sir. Nasa military. Walang involved na military dito. Police to. Police to. Nakita nyo, si Alan lang yun nandito. Hindi police naman natin lang to. kasama yung... Police lang to. Walang military involvement Police to. lang to. Civilian operation to. Kaya niya. Kaya niyan. Pero sir, Google Maps to eh. Tapos nung alanganin na, patulog na sa sundalo. Oo. Yung mga sundalo naman, saan ba yung pwesto ninyo? Eto. O sige, pakawala kami ng kanyo. Busan layo eh. Ano bibinigay ninyo? Yun yung coordinate na pinasa nyo rito. Google Maps eh. Magkaiwan. Alam mo, hindi ko makakalimutan yun nung Pati yung frequency ng radio. Nung nag-investigasyon, nung nadinig ko yung Google Maps, gusto ko talaga mamatay eh. Ang gulo na. Alam nyo, bibigay ko na ho sa inyo ang dahilan kung bakit. Ang Google Maps, pag binuksan nyo sa internet, usually, mga 8 weeks delayed. 7 to 8 weeks delayed yan. Yung nakikita yung visual map, alam ba, titignan mo yung bahay mo doon sa Google Maps. Sa akin nga, di nagbago, mulat-mula. Alam mo kung bakit? Kasi security features ho yan. Hindi nyo nakikita yung actual movement doon sa... para hindi nyo ma-plot kung paano ang movement doon sa lugar na tinitignan ninyo. Lagi hong late yan. Pagpelikula lang. Di ba? Yung video feed, i-scan mo pang ganon, di ba? Maski ho yung tinatawag nilang street view ng Google Maps, yung bababa ka sa kalye, pwede mo ikot-ikutin na gano'n, nakikita mo, 7 to 8 weeks hong delayed yun. Siguro sa Middle East ang linaw. Huwag na saan yung mga pero hindi ho ibibigay ng Google yun. Kalaban ng lilinaw. Ibibigay ng Google yun. Meron ho talagang gano'n, pero hindi ho natin makikita yun. Hindi ho natin makikita yun, di ba? Hindi ako nagdodota kasi, hindi ko rin alam yun. Kaya yung mga hirit, hindi, makikita naman natin sa Google Maps yun. Sige, subukan nyo, tignan yung bahay nyo. Tignan nyo kung nakaparada yung kotse nyo, pag tingin nyo ngayon, malamang hindi. Kita ko si Marwan, nagbibilot eh. Hindi nga eh, di ba? Last year pa yan eh. Ganon yung nangyari. Ay, naku. Dito Paubayan nyo. Dito. Sir, Google Maps ho yan eh. Pareho yan. Green din yun. Hindi sir. Google Maps ho yan eh. Iba ho yung military map, sir. Ito yung tulay Nakalagay Toka na Lipaw. Ito yun eh. Nakita mo minsan yung ikaw na ititignan mo, di ba? Asan kayo? Based on your gadget. Nakatayo ka sa bahay mo pero andun sa kapitbahay nakatayo yung araw, di ba? Di ka kasi naglalaro nito eh. Hindi mo ka maintindihan eh. Kasalanan mo yan. Diba? Dapat naglalaro kayo nito. Maglalaro na ho kami ng Google Maps. Ako po si Ira Pangaliban. Ano kaya ginagawa niya ngayon? Naglalaro ng Google Maps. Yan. Diba? Wala ka bang balita? Wala. Pang nangarera? Wala pa eh. Malalaman ko yan pagka tumakbo sa Tarlac yan. Marami siyang bagong bala. Pero yung gumawa ng truck nila, undersecretary ngayon. Chuang-chuang ha? Oo. Diba marami siyang games daw. Bago, no? Sige. Then makaranas mamaya tingnan natin kung madadagdagan isla natin. Kung anong mangyayari talaga. Ito po ang Good Morning Inquirer sa Radyo Inquirer. Wag po kayo alis. Susunod po si Ate Susan K. sa Bantay OCW. Ang oras natin, 10:30 ng umaga.